Ang daming nangyari ngayong araw na ito na mga away-away politika, ang daming problema ng bayang Pilipinas, mamamatay na ang mga Pilipino sa gutom, sa taas ng presyo ng bilihin. Po, tragis yan. Grabe ang kuryente. Oo, lintik ang kuryente, ang mahal, ang taas, hayop, pati yung mga jumper ng mga squatter. Yung mga buwisit na mga squatter na nagnanakaw na nga ng kuryenteng mga hayop na yan, naka-jumper na nga, naka-aircon pang mga hayop. Tayo ang nagbabayad ng kuryente ng mga buwisit na yan. Sila na ang binibigyan ng 4-piece. Ayuda, AIX, MAIP, tupad, po, tragis yan. Mapapamura ka naman talaga. Mantakin mo pag tiningnan mo yung konsumo mo sa kuryente, pagkataas-taas, mamatay-matay ka na sa pagtitipid. Hindi ka magbukas ng 2 ventilador, 1 ventilador lang, yung maliit lang yung makina kasi ang mahal sa kuryente. May aircon ka, hindi mo mamuksan, matagal na kayong hindi nag-uusap ng aircon mo. Tapos pag tingin mo sa kuryente, merong parte doon sa bill mo na binabayaran mo yung mga mga system loss na yan po, tragis na yung pag tiningnan mo yung system loss. Pag tiningnan mo yung system loss, yun daw yung mga ninanakaw ng mga magnanakaw sa mga squatters area na walang mga kontador na nakasabit lang yung kanilang mga kuryente sa kawad ng Meralco, walang mga binabayaran ng mga hudas na yan. Tapos tayo, tipid tayo ng tipid. Makita mo yung mga bahay ng mga squatter dyan sa mga matataas na palapag ng mga barong-barong dyan. Barong-barong na nga, 3rd floor pa eh. Samantala ko, nagtitiis ako dito sa masikip kong bahay. Sila, mga walang trabaho, mga walang silbi sa buhay, pasaway, mga adik, snatcher, hold-upper. Ampo, tragis na mga yan. Hindi lumaban ng patas. Pati ba namang kuryente? Inasa pa sa atin. Tayo tipid ng tipid. Sila mga naka-air condition, visit nila, laki ng mga TV. Nasaan ang hustisya? Mga bossing dito sa Pilipinas. So sila pa, sa kanila pa lahat napupunta. Kubang-kuba na tayo, kakabayad ng buwis. Oo, ikaw gigising ka ng maga, gising ka umaga. Mga alas 4 pa lang, gumigising ka na. Anong ginagawa mo? Babaong ka na maraming kanin. Maraming kanin, tapos konting ulam lang. Baka isang dilatang sardinas na lang yung baon mo para medyo marami na kanin, para medyo mabigat sa tiyan. Oo, tapos pagkagising mo, malamig pa yung tubig mo kasi hindi ka naman makapag-init ng tubig. So malamig yung pinanliligo mo. As yung shampoo mo, tinitipid mo pa. Isang sachet na lang, kinakalahati mo pa para bukas o kaya mamaya pag uwi mo, may magamit ka pa. Yung toothbrush mo, buhaghag na, putaragis yan. Yung toothbrush mo, parang parang walis tambo na. Ang lambot na. Hindi ka makabili ng bagong toothbrush. Oo, tapos, lalagyan mo ng toothpaste, katiting na lang ilalagay mo, kapurit na lang. Oo, parang mas marami lang ng konti sa kulangot mo. Ang ilalagay mo. Oo. Para yun ang ipansipilyo mo, nagtitipid ka na rin sa toothpaste. Paano kung yung kapatid mo, ang lalaki ng ngipin? Puro bagang ang ipin ng kapatid mo. Oo, lugi ka na sa toothpaste. So gigising ka ng maga, hindi mo na paplansyain yung damit mo, gusot-gusot yan, wala ka man pambili ng Downy sa hirap ng buhay. Kasi 'di ba pag Downy, mo lang yan hindi may 1 milyong plancha daw pag naggamamit ka ng Downy. Gusot-gusot ngayon yung damit mo, katulad ako, tinan mo yung damit ko, gusot-gusot. Hindi ko na maplansya yan kasi mahal ang plancha pag nagsaksak ka ng plancha, pag pinainit mong gano'n, ang bilis ng ikot ng kontador, parang trompo Hindi mo na paplansyain ngayon yan, sasabihin, gusot mayaman yan. Okay na yan, gusot mayaman yan. So yun na yung susuotin mo ngayon. Yung amoy pa ng damit mo. Amoy amoy hindi natuyo sa araw. Kasi wala kang pambili ng Downy. Tinitipid nyo pa pati yung sabong panlaba. Oo, dati sa 10 damit, dati 2 sachet ng sabon. Ngayon, hindi, kalahati na lang. You're making ends meet. Ika nga. Diba? Tapos, pipila ka. Dati sumasakay ka pa ng tricycle papunta sa sakayan ng jeep. Ngayon, hindi. Mo na, lalakarin. Ginagawang paraan, lalakarin mo na lang. Tapos sasabihin mo, hay, cardio to, cardio. Talagang ang init pa naman. Ang init pa naman. Wala kang pambili ng deodorant, tawas na lang ang nilalagay mong ganun, tawas na lang. Oo, syempre kahit may tawas yan, medyo mga ngamoy yan, suka yan. Papawisan ka ngayon, pagdating mo ngayon sa sakayan ng jeep, malas, ma-hold up ka pa, madukutang ka pa. Sasakay ka ng jeep, papunta sa MRT, pagdating mo sa MRT, para kang nakikipagsuntukan araw-araw Parang may rambulan talaga naman, yung mga babae ang gagaling sumakay ng MRT. Maniwala ka sa hindi, nakaunan dito ka na sa pila, pinto, ikaw na, tapos pinto, pagbukas ng pinto, 10 babae yung mauuna sa'yo, gagaling. Darating ka ngayon sa opisina, medyo gutom ka, hindi ka makakain, hindi ka na mag-almusal Hindi ka kakain kasi hintayin mo na yung lunch break, gawa na yung baon mo, puro kanin.
Puro kanin at saka konting ulam na lang. Eh pag kinain mo pa ng almusal yun, wala ka na. Yari ka na. So ano mo yung kalam ng sikmura mo, titis-tiisin mo yan. O tas pagdating ng tanghalian, kakain ka. Ganun pa rin yung estado. Pag pauwi mo ng bahay, pagdating mo ng bahay, pagod na pagod ka. Oh, hindi ka may aircon ka, pero hindi ka makapag-aircon kasi sa mahal ng bilihin. Ngayon maliligo ka pa sana sa gabi. Pero sasabihin mo na lang, bukas na lang. Bukas na lang para isahan na lang, makatipid ka man lang sa tubig at kuryente. Oh, so yun yung sinasabi natin mga bossing. Ang hirap na dinadanas ng isang taong lumalaban ng batas. Tapos makikita mo yung mga nasa squatter. Ang oras ang gising ng mga yan, putya, unlimited. Oo, unlimited. Magigising yung mga alas 12. Naka-aircon, ang sarap ba naman eh. Bukas ng aircon alas 10. O actually, maghapon pa nga yan. Bubukas ng aircon, manonood sa flat screen TV, putya yan, may Netflix pa yan. O tapos, pagdating ng bayaran, pagdating ng bigayan ng ayuda, nauunang mga hudas na yan. Yung mga pobreng manggagawa, hirap na hirap makakuha ng ayuda. Tapos etong mga squatter na ito ng mga pabigat sa buhay, libre na kuryente, libre pa ang tubig, putya yan. O, tapos may ayuda pa, maips, tupad, akap, kung ano-ano. O, tapos eto pa, masakla, pagtingin mo, sila, walang bill sa kuryente. Tayo, pagtingin mo ng bill, may binabayaran kang generation charge, may binabayaran kang VAT, may binabayaran kang system loss. System loss pala. System loss. Diba? Hindi patas ang buhay, mga bossing. Buwisit na yan, kaya hindi na umanlad ang Pilipinas eh. Walang hiya talaga naman, oh. Ay, puro kayo reklamo. Oh, mag-follow kayo sa Facebook page natin na Boss Dada TV tsaka doon sa mga YouTube channels natin na dalawang Facebook pages yan, dalawang YouTube channels yan. O, Boss Dada TV at saka yung Boss Dada na YouTube channel Mag-follow po kayo diyan. Labas muna kayo rito. Pag nagsimula tayo, wala na namang pahinga to. Wala na namang hinto ito. O kaya pasok kayo, labas muna kayo, lagay niyo yung Boss Dada 2.0, space 2.0 para mag-follow kayo doon. Malulupit yung mga video natin doon. Oh, ayan, umpisa pa lang yan. Oh, marami tayong pag-uusapan ngayon. Away-away sa politika. Sabi ko, naghihirap ng mga bayang Pilipinas. Hirap na tayo. Hindi na tayo magkanda-ugaga kung saan natin kukuhin yung... Ay, syempre, tapos na yung eskwela ng mga bata, di ba? Magbabayaran na naman ng tuition fee. Hindi nyo alam, ikot na naman ng mga puwet nyo. Kung saan nyo kukunin na kamay ng Diyos yung mga pambayad ng tuition fee ng mga anak ninyo. Lalo na sa Pilipinas Ang sarap mag-anak ng mag-anak. Ang daming mga anak, Diyos ko po. Paano mo ngayon papakainin niya, babaunan niya, kung ano-ano pa. Tapos ang pinag-aawayan ng mga politiko natin, putya impeachment. Pinag-aawayan, puro politika. Ang gagaling pagdating sa politika. Pero pag tinanong mo kung paano susolusyonan ang buhay ng mga Pilipino, walang may sagot ang mga hayop na yan. Ang mga gunggong na yan, ang mga yawa na yan. Walang alam kung paano tutugunan itong problema kinakaharap ng mga constituents nila. Mga gago Hirap na hirap yung mga Pilipino. Tapos pag nag-hearing dyan sa Kongreso, kita mo, mamahal ng mga relos. Ang gaganda ng mga damit. Nakita nyo yung damit ni Barbers? Yung asawa ni Barbers, nakita nyo yung damit? Yung bag, yung damit at saka yung sapatos, pag kinumpute mo, halos kalahating milyon. Tapos yung lipstick niya, parang lipstick ng parang kulay talong. Akala mo, patay na kuko Diba? Nasa ng hustisya? Hirap na hirap yung mga constituents sa Surigao. O, tapos sila, ang rarangya ng mga itsura. Yung mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, nakikipagbakbakan araw-araw sa buhay. Tapos yung mga representante nila, putangin na nga, hirap naman ng mga distrito nila, ang yayaman. O, ang yayaman ng mga itsura ng mga representative nila. Kaya kayo yung mga congressman ninyo, palitan nyo na yan. Palitan nyo na. Kung isang buong pamilya lang yan, puros mga kawatan naman yan, mas masarap ang buhay nila kaysa dun sa mga nire-representa nila ng mga tao. Wag nyo nang panalunin yan. So, puro politika pa rin sila, mga bossing. Puro away dito, away dyan. Tampuhan dito, tampuhan dyan. O, kalaban sa politika si ganito, kalaban sa politika si ganyan. Puro Duterte. KOJC, Pastor Kibuloy, puro ganun ang pinoproblema. Pero hindi naman yan ang problema ng bayang Pilipinas. Ang problema ng bayang Pilipinas, yung kumakalam na sikmura na hindi masolusyonan ng bobong presidente natin. Tanga ang presidente natin. Diyos ko po, yung dollars, grabe yung dollars, mga bossing, sobrang taas, pinakamataas sa history ng Pilipinas. High na high, parang presidente natin. Aside from that, mga bossing, ito na yung pinakamataas na nakuha natin presyo ng gasolina. Presyo ng bilihin, lahat, ang dami-daming problema. Tatanungin mo kung anong priority nila, impeachment ni Sara. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag